sinidie adjournment sa pamamagitan ng isang sulat. Illegal yun. Marami siyang illegal na ginagawa eh. Kasi unang-una, illegal yung ginagawa ng session ng board. Dahil ang dapat natin yan, pag-weekday, alas 3, dapat mag-promote ka ng business sa buo sa session. So kanina, yun ang pinaka-illegal kasi bigla ka mag-session ng sinidie para hindi na ituloy yung session kanina alas 3. Na hindi namin sinunod. Kasi orally, nung alas 3, sa pala nung nag-distribute ng salata ng sulat sa bawat senador na tinig din ang araw. Pero hindi totoo yun. Ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Iginit naman ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Erwin Tulfo na walang magaganap na pagdinig. Ngayong araw, untay po naman ang kanyang flood control projects. Ang kay Tulfo sa Lunes siya magpapatawag po ng pagdinig. Dahil pag-aaralan at papaguhin pa niya yung mga resource person na ipatatawag. At ang senador ay gagawin niyang miyembro ng komite. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the schedule to prepare all. Matter of fact, I declare and manifest that all members of the Senate, the majority, the new minority now, we are all members of the Blue Ribbon Committee. Para wala pong masabi na isama na voting po. You know, mga uso, no? Ayon po kay Tulfo, hindi tama ang ginawa ng aksyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagdedesisyon at pag-imbita sa mga resource persons na ikinasa sa media. We did not put it out to the media. We gave it to the members first. Ang nangyari na yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po nila sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papadawas doon. Sabi hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time. Hinig po ni Senator Erwin Tulfo sa Manila Chairman, hakalim sila. Chairman po na si Blue Ribbon Committee. Nalito ako doon sa sabi ni Subirin, Senedi. Sabi ni Katsalian, Senedi. Alam mo talaga. Inatasan ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Jervin Gatchalian na mga kawali sa lahat ng tanggapan ng Senado na mag-work from home ngayong araw before. Sa inilabas na memorandum ni Gatchalian, nakasaad na para mapanatili ang neutrality ng Senate bureaucracy. Lahat ng Senate Secretariat at Senate proper offices ay pinapayagang mag-work from home. At dahil dito walang official business na nakaschedule sa Senado ngayong araw. Nakasaad din sa memorandum na ang mga pangyayari nito mga nakaraang linggoy nakaapekto hindi lamang sa abilidad o kakayanan ng Senado na gampanan ng mandato nito kundi lalo na sa moral ng mga kawani na tahimik o walang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Sinabi ni Gatchalian na walang opisyal o empleyado na ituturing na insubordinate, absent without leave, o administratively responsible kung piliing mag-work from home. Sasabay na yan. Sa pagjablok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President ayon sa Presidential Communications Office na ayon po ito sa batas at rule of law. Yan po, siya. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at Hindi na ako sinisinan sa at respeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. Hinig po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Maliban dito, hindi na nagbigay ng iba pang komento itong si Castro. Anya kakausapin muna niya si Pangulong Bongbong Marcos para direkta makuha ang reaksyon po ito sa panibagong pangyayari naman sa Senado. Bago po ito, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador na bumalik na sa trabaho. Hinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Super Ay, balik na tayo, mag-doon tayo. Yung stress na yan, mga puso, ako, magkaroon po siya ng mauuwi sa sakit. Ay, napakahirap magkasakit lalo na po sa panahon po. Ang payo po ng UNILAB, maging mas wais po sa pagpili po ng gamot. Dapat yung panatag ka sa quality. At ang Meron pa yun, kaso ang malaki yung pangkain. dahil baka
Hindi nag- at hindi pa Okay, safe. highway. At hindi rin naman kailangan Ay, di ba, para masabing ang gamot ay Ay, election. Natin yung punta tayo sa Kasilyari. piliin ang Yung tunay na konti lang yung quality sa binawas niya, presyo alis 100 na pesos na. kaya. Ano nga yun? Puso na siya Yung saan yun eh? Apps niya ba siya? Yung apps niya lang. Hindi, May ilalagay mo yung... hindi ko hindi pa nalalagay kasi account number. Pero may account na ako sa LPT, NTT, LPT Hub. Yung sa, AutoSwift, meron din ako. Pero hindi rin kumpleto kasi hindi ko pa inalagay yung account number, date number, and the one. Di ba pwede pa rin Pero kung kita ka pa sa opisina? Para isa lang gamitin mo. Pwede ka sa TikTok, pwede ka sa pero maganda sa kila-RJ na. Ang sa opisina nun. Pero po, yung mga nadadaanan sa inyo, yung mga booth lang, yung haba-haba ng pila lagi. Ay, yung mga nag-unified na nila. Oo, dun sa index, bumaba mo naman. Dapat tayo nagpapadala sa mga promo, yung mga gamot na hindi ho natin kilala. Kahit gaano po mura yan, lalo na kung sobrang mura, basta hindi ho natin kilala, dapat magduga ho tayo sa pharmacy. Kumbaga tamang kilala ho tayo. Minsan kasi, ang mag-o-offer pa sa inyo pharmacist para po puso ho, nasabihin kayo ng pharmacist, haraan po kayo. Ay, meron po kami bago dito, mas mura din sa ating binibili. Kung mga puso pagkagalan po, politely sabihin niyo po sa kanila, right milk po ang gusto ko pong bilhin. Dahil ang right milk, matagal na natin pinagkakatiwalaan, matagal na natin iniinom. Ang right milk, matagal lang kilala, nire-reseta po ng mga doktor yan. Quality kasi kapantay ng quality na mamahaling transfer ang presyo, abot kaya. Dahil araw-araw po ako pag-inom ng gamot. Kaya pagdaling po sa gamot, ewan doon na ang pagsasapalagaan. Doon tayo sa matagal na natin pinagkakatiwalaan, pag kailangan po ng gamot. What's the right milk? It's infant resistant culture water. Ang tuloy na magtulong mga kapuso sa ating mga region o ang kaligisman ng Dagupan City Police Office. Kasama si CJ Tuliga ng GMA Regional TV at Magulat CJ. Pero doon ang seguridad ng bawat mag-aaral, mga guro, kawanin ng mga kaaralan, mga magulat at lahat ng stakeholders. Ang prioridad ng pulisya sa pagtututok ng klase sa June 8. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng Dagupan City Police Office o DCPO sa mga eskwela administrator upang mapanatili ang seguridad ng mga paaralan. Sa tala ng DCPO, ang kabuang bilang ng mga paaralan sa lungsod ng Dagupan. 68 ang subject at ang 41 ang pribadong paaralan. Paniniyak ng pulisya at sa tinang sumugon sa limang insidente sa loob at labas ng eskwelahan. Magiging katuwang ng pulisya sa paniniyak ng kayuhan ng mga opisyal ng bawat barangay. Samantala, ngayon pa lamang ay pinatayuan ng
pulis na ang mga magulang na sa balong pagkakakaroon at higayatin silang maging napagpasyal upang makaiwas sa anumang insidente. Sa mga oras naman ng pangangailangan o anumang emergency situation, maaaring tumalas sa PNP hotline number 0998-598-5121. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, ako si DJ Rita Nag-uulat para sa Super Radyo, DCWP. Ang totoo, Super Radyo. Inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, at ating Senate Sergeant at Arms Pao Blasca kaugnay ng pagtakas sa Senado ni Senador Ronald De La Rosa na may kinakarap na arrest warrant mula naman sa International Criminal Court. Ayon kay Kiko Aquino D. Vocal Killer ng grupong Tindig Pilipinas, kabilang po sa mga dahilan ng kanilang reklamo ay ang paglalagay sa protective custody ni De La Rosa sa Senado at ang inaming pagsabay ni De La Rosa ni Padilla palabas po na Senado. Sinusubukan po ng GMA News na makuha kong pangit kina Cayetano at Padilla at Blasca. Pero dati nang iginit ni Cayetano at Padilla na walang pila sa bansa arrest warrant ng ICC. Sinabi naman ni Aquino D na valid o may visa ang mandamiento de arresto ng ICC kaya hindi ito dapat hinanap. Piniling ng kampo ni Senator Jing Estrada sa Sandigan Bayan na mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Campo Grande bago ito isinumitin nilang musyon o bata ito sa isinumitin nilang musyon sa ika-5 Komisyon ng Sandigan Bayan. Sa kasalukuyan ay nakapit sa Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas. Dito naghahanap din ako sa Estrada na makapagpiyansa. Ang kalayaan sa Campo Grande sa kala inilipat sa Pilipinas ng dinating DPWH sa Catherine Manuel Burawan na kapwa-akusado ng Estrada. Dahil sa taas ng kanyang blood pressure, kailangan naman niya ng tuloy-tuloy na management specialized care, bagay na hindi maibibigay ng PNP General Hospital dahil nasa level 2 lang ang kanilang pasilidad. Hindi pinagbigyan ng ika-7 Divisyon na Sandigan Bayan ng motion ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na bawiin ang silabas na precautionary hold departure order laban sa kanya ay sa Sandigan Bayan. Sabi ko si Romualdez na patunayan kailangan ng magpunta sa kompensa para rin magpa-check up. Kaya hindi naman daw nagpakita ang dating speaker ng medical records at medical abstracts para suportahan ang kanyang motion. Sigurin nila ang mababatas na patunayan urgent o kailangan ang medical check-up at treatment po nito sa ibang bansa. Iginit pa na Sandigan Bayan na may tutuloy pa rin at flight risk itong si Romualdez dahil siya ang itinuturo manong mastermind ng blood control scandal. Ayon na sa ikatutuling pagbasa sa Kamara ang House Bill number 8389 o Anti-Political Dynasty Bill sa botong 267 na pabor, 20 budol na abstention sa prubahan ng panukala lalo na ipagpawal ang pagkakaanak hanggang second degree of consanguinity o affinity, magulang, anak, lolo, lola at apo na sabay na tumatakbo magkaroon ng posisyon sa public office sa parehong lokalidad. Sakop nito ang national at local elected positions kasama ang presidency at vice presidency, Senado at Kamara, municipal government, syudad at municipalidad. Ito'y makasaysayang para sa Kamara lalo't marami sa mga kongresista ay mula sa mga tanong politiko. Ilang na rito sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na siyang pangunahing bayakta ng Alhala. Mga kapuso, ang umalang reforma sa party list susunod na agenda ng Kamara matapos po na aprobahan ang anti-political dynasty bill at may bawat po. Ayon sa isang leader ng mababang kapuluhan, sabi natin na balita na malaki Lisa Aventario Hall. Lisa, pasok. Mag-iisa sa top agenda ng Kamara ang panukalang reforma sa party list system sa pagbukas ng second regular session ng 20th Congress. Ito ang naging garantiya ni House Committee on Suffrage and Electoral Chairperson at Senator Representative Via Alonso Ationg. Kasunod ng makasaysayang pagpamatibay ng Kamara sa panukalang anti-political dynasty bill kahapon. Ay kay Ationg sa pamumuling sesyon ng Kamara sa Hulyo ay asahan ko mag-uusapan ang iba't ibang versyon ng panukalang party list freedom law. Ang tututupan ng Committee on Suffrage and Electoral Reform sa panukala hanggang sa makaabot sa plenaryo. Paliwanag ni Ationg deserve ng panukalang reforma sa party list na magkaroon ng yuray na kalakayan kung saan kukunin silang panig o pananaw ng iba't ibang stakeholders. Pinipin naman ni Ationg
sa Anti-Political Science Bill at Party List Reform Bill, dapat na ipass ito sa isang electoral reform. Ang Party List Reform Bill ay kasama sa Executive Development Advisory Council o LEDA Priority Measures. Lumakas yung panawakan na may pasa ang panukala upang wakasan na ang sinasabing pag-abuso sa party list system na nagagamit umano ng mga political science kahit yung mga negosyante gaya ng mga kontraktor para makakuha ng pwesto sa mababang kakulungan. Ako, Isabel Danimal, ng GMA sa Operacio DCWD, Baliktang Totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Ay mga kapuso natin, tayo po yung mag-usap-usap ulit. Pag-usapan natin itong tungkol sa ating kalusugan. Alam nyo, maaaring ngayong linggo na ito, kaya sa sunod na linggo raw, ay opisyal nang dinideklara na talagang tagulan. Anong ibig sabihin ng mga kapuso? Mapapadalas po yung pagulan, ibig sabihin, mapapadalas yung lusong natin sa kalsada na mabaha at saka syempre maulan. Hindi ko ano ng sakit ang pwede natin makuha doon, ano? Anong gagawin natin? Yung ating immune system, mga kapuso, dapat po areglado yan. Ha? Yung hindi tayo basta-basta tinatamaan ng mga sakit dahil sa pagbabago ng panahon. Mag-Immunomax na kayo. Immunomax food supplement, mga kapuso. Ang Immunomax po gawa sa siyang lugar at mula sa Switzerland. Available in capsule for adults. Pero kung pambata rin ito, mga kapuso, pero unahin natin yung para sa mga adults. Ito po yun. Mga maliliit na paketeng kulay putila sa mga kulay asul. Alam mo nito yung kapsula. Yun. At itong kulay asul, kaya naman yung 40 variant na capsule for adults, Immunomax food supplement. Ito yung para sa mga bata. Syrup for kids. Laman ito mga paketeng kulay orange, kulay asul na yan ang mga matatangkad. Hindi, butelya. Laman ng butelya, yun ang syrup for kids na Immunomax food supplement. Ito naman yung 40 variant na syrup for kids, Immunomax food supplement. Nasa asul na paketeng matangkad. Mula po sa aming studio, mga kapuso, at kahit nasa ka kayo, yan po ang magandang balita natin po sa inyo ng Immunomax. Mahalagang pangalan ang Immunomax. Immunomax po ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:36. Radyo na, TV pa. Kapag ng fake news, dapat totoo. Mga kapuso, maging maingat sa pagkain, lalo na kung may dala kayong sarili sa pagkain. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na no buckets. B for brakes, L for light, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for power, at S for cellphone. Ang dami ang pumamaneho na nagkasunsod. Balita Totoo! Patuloy natin pagsaluhan ng mga balita na nakakasentro sa ating lipunan at talakayang tunay na mga buluhan. Patuloy kami magbibigay sa inyo at mag-aasip ng balitang walang kinikilingan, walang sinapagpapalit. At ngayon, servisyo totoo. Training lamang papasukin, pero di sila pa uuwiin. Bigyan na sirado siya din, kung tayo agad hindi umalis. This Thursday, Task Force Firewall, 10:30 p.m. on GTV. You're watching Double BTV on GTV. Plano ng COMELEC na ikasa sa Agosto ang special
para sa pinakanteng pwesto ni dating Congressman Kiko Barsaga sa ikapat na distrito ng Cavite. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, pinag-usapan na ng kanilang ANPAC ang special elections na posibleng gawin sa August 22 o August 29. Samantala, sinabi ni Garcia na maaari pa rin pagkain ng Certificate of Candidacy at tumakbo si Barsaga sa isasagawang special elections. Ipinaliwanag ni Garcia ang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ni Barsaga ay hindi perpetual disqualification to hold public office o habang buhay na disqualifikasyon para muling makahawak ng posisyon sa gobyerno. Hindi rin na niya ito nahatulan sa kasong kriminal. Nagsampa na reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga nasawi laban naman sa may-ari, kontraktor at site engineer ng bumuo itinatayong gusali sa lungsod ng Angeles dyan sa Pampanga. Ayon po sa Special Legal Advisor at nagkapagsalita sa investigasyon na si Attorney Darwin Reyes, may iba pang hindi pinangalanan na sinampahan din ang kaso. Posible rin naman may iba pang pamilya na magsampa ng kaso sa oras na matuloy na ang pagkakakilanlan ng mga biktimang na-recover sa guho. Sinabi naman ng abogado ng kontraktor ng gusali na hinihintay pa nilang kopya ng reklamo at sinabing prioridad nila ngayon ang pagbibigay ng tulong sa pamilya ng mga nasawi. Umakyat na sa 27 ang kumpirmadong nasawi sa gabuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Luzon, 2 bangkay ang na-recover kagabi. Bago nito, may nakuha ring bangkay bandang hapon sa gitna ng malakas na ulan. Nagpapatuloy ang search, rescue, and retrieval operations kasabay ng pagbilis at pagtatanggal ng debris. Bagay sa tala, 27 ang nailigtas sa trahedya na nangyari noong madaling araw ng May 24. Ceremonial launching ng apat na Unified 911 Satellite Command Center ng Bureau of Fire Protection o BFP sa bansa isasagawa sa Iloilo ngayong umaga. Lagyan natin ang balina mula naman kay Vanessa Estante na Super Radio Iloilo. Vanessa, pasok! Super Radio. Doon meron isasagawa ang umaga sa bayan ng Laguna ng Pilipino ang ceremonial launching ng apat na Unified 911 Satellite Command Center sa bansa. Pangungunahan si Al-Al Secretary of Territory de Medina, programa ay nagkakasira sa National Farm Station kasama sila si SPC, General Minister Director Dr. Senior, CSP Farm Superintendent, yung Beto Isili ang Farm 2, ibabahan ng gobyerno at mga katuwang na pribadong area. Kahapito ng organizasyon ng Unified 911 System ang pagkansang emergency hotline ng bansa na nagbibigay ng libreng serbisyo pang-emergency 24 oras kada araw. Ayon sa PLC at bagong satellite command center, ang ituloy sa Region 1, Region 2, Region 6 at Region 8 upang mabigyan ng mas masinig at mas epektibong serbisyo ang mga mamamayan gamit ang kanilang lupang balita. Sa Western Visayas, maaari tumanggap ng tawag ng mga operator sa Ligayon, Manila, Tagalog at Philippines. Habang ang sa mga sentro, silang ang Leon, ay pinakailan sumapon sa Ilocano, Cebuano, Ibanag, Lugar de Legang, at Waray. Ako, sila nasa Isabel Sergio, sa Perayo Dito, nag-ilang ang PLA sa Perayo Dito, kaya sa totoo. Super Radio. PNP kumpiyansa naman ma-resolve para forensic group ang kaso ng mga nawawalang sa bungero. Alamin natin ang balita yan mula naman kay Mark Pangalanan. Mark, pasok! Super Radio. Iwan ng Philippine National Police na para ng Federal Forensic Group ang matagal ng kaso ng mga nawawalang sa bungero. Hindi matapos na madiscover na sa 1,400 mga buto ng tao sa naalig. Ang giving the Chief Police General Jose Melencio Dr. Jr. Ayan ang mahalagang basihan. Para matiyak na magsusuportahan ito, may link naman isa ito. Sa ngayon, lahat ng karecover na buto ay nasilalang sa medical legal, anthropological, radiographic imaging, dental at DNA examination. Kaya naman, nagpapatuloy pa rin ang proseso, hindi pa ito ganap na natatapos. Sa kabila nito, tiniyak na process na masusinag sa trabaho ng mga diskredor para matutuloy ang pagkakalangan ng mga reporter na natin at malaman kung isyugnayan ang mga ito sa kaso ng mga nawawala sa bungero. Ako si Mark Pangalanan ng CMA, Sundaran, dito ibalitang totoo. Super Balita sa Umaga. Nationwide! Ay, ito na, mga kapuso natin at yung ating food supplement. Ako, nakasana ba ang cerebral syrup yan para sa mga bata? Yung may CGM, mga kapuso. Chlorella Growth Factor, yan. Yan po ang ating cerebral syrup na talagang maasahan na tumutulong para sa proper growth at development ng mga ticketing through proper diet and exercise, mga kapuso. Kaya kayo mga nanay, di ba? Palagi niyong hiling sa buhay ninyo bilang mga magulang para sa inyong mga kids ay sana itong anak ko lumaki patangkad. At buti na lang talaga. At nandito na po at kasama natin sa katulong-tulong natin dito yung cerebral syrup na
Maxi Victorino sa Essential Vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, syempre si Mami proud. Yan. Laking may pagmamalaki mga kapuso. Laking cherry rin. Mahalagang paalala ang cherry sila ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:44. Radyo na, hindi pa na fake news. Dapat, totoo. Tubig, pipin, tips. Narito ang tips para makakit sa pagkakaroon. Kung maghuhugas ng kamay, isa na muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo habang mayroon. Pagkukunin, isa lang ang gripo habang nagsasipilyo ng ngipin. Mas kaya kung gamit ang baso kung nagsasipilyo. Siya na nakasara ang gripo kung hindi nagamit kumamit sa kanyada habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at ginawa ng kain. Gumamit ng balde ng amo sa paliligo kung kailangan gumamit ng shower. Isa lang nila ito habang nagsasabon. Maging responsable at wise tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso. BBB, Balita, Totoo. Ang inyong lubos na pagmamahal, walang tawang pagsubaybay at buong puso at titiwala ang ramdam na ramdam po namin mga kapuso. Kaya ang aming inspirasyon para patuloy namin gampanan ang aming misyon na maging mata, tenga at boses sa lipunan. Kaya makakasa po kayo na sa radyo sa Double B ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Narito ang mga lugar na mawawala ng supply ng tubig batay sa anunsyo ng Manila Water. Simula ng alas 6 ng gabi hanggang bukas ng alas 4 ng madaling araw ay mawawala ng supply ng tubig ang Barangay Pungan at Malbok sa Quezon City, Barangay Barangka Ilaya, Barangka Ibaba, Barangka Itaas, Barangay Ibig sa Mandaluyong City at Barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. BBB, Balita, Tama, Balita, Totoo. Super Balita sa umaga, nationwide. Nagpatupad ng bawas presyo sa liquefied petroleum gas LPG ang kumpanyang Soleil. Simula ngayong araw, batay sa abiso, dinagpesa ng 5 pesos ang presyo ng kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas po ito ng 55 pesos na rollback sa kada 11 kilong ordinaryong tangke ng LPG. Una lang nagpatupad ng kaparehong bawas presyo sa LPG ang kumpanyang Petron. 36 na retailer ng bigas ang sinilpihan ng notice of violation ng Department of Agriculture dahil sa hindi pagsunod sa 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Nabisang dito ay mula sa Ilocos Region, 8 sa Metro Manila, 4 sa San Luzon, 3 sa Negros Island at 2 sa Bicol Region. Kinitama ng ilang rice retailer na nakausap ng GMA News sa Trabaho Market sa Maynila na halos wala na silang kinikita dahil sa price cap. Nangako naman ang Department of Agriculture na sisilipin ang hinaing ng mga rice retailers. Samantala, mga kapuso, ilang rice retailers sa lungsod ng Davao nababahala na hindi masunod ang price cap sa bigas dahil malang presyo ng mga supplier. Alamin natin ang balita ng Malagay dyan Ryan Calonia ng Super Radio Davao. Diyan, pasok! Super Radio! Sinabi ng ilang rice retailers sa pagkirot ng market sa Davao City na nahihirapan silang sumunod sa pinagdang 50 piso na price cap imported sa bigas dahil sa muling pagtaas sa presyo ng mga imported sa bigas dahil sa pagkausap ng supply nito dito sa lungsod. Ikinit sa mga negosante na kailangan din nila kumita lalo na mayroon silang ginagawa ng renta at sweldo sa kanilang mga tao. Nananawagan sila na unahin ng Department of Agriculture na inspeksyonin ang mga suppliers para maging patas sa presyo. Unang utos si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng Executive Order 118 na natatakda ng 50 pesos na price cap sa mga imported na bigas sa loob ng 10 araw.
transaksyon ng biyayang bigas para sa Maynila kung saan makatatanggap ng 10 kilong bigas sa mga manggagawa dito sa lungsod. Una ng pinila ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon ang naturang programa na inugot mula sa Local Government Support Fund para direktang mapakinabangan ng mga obrero. Ang tagal ng 6 na buwan ng 10 kilong bigas na ito kada buwan na dinadala sa mismong mga lugar ng trabaho ng bawat manggagawa. At sinabi pa ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na tinatayang 80,000 manggagawa na Manileño ang nakikinabang sa proyekto. Sa naunang pahayag si Pangulong Marcos ay sinabi na bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno na makapagsagawa ng mga programang mabilis na makukuha at mararamdaman ng bawat Pilipino. Ipinatutupad din ito ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa buong bansa. Diin pa ng Pangulo na ipinasa ng Malacanang ang trabaho sa mga lokal na pamahalaan dahil sa mas patid na maalkalde ang mas mabilis na pagpapatupad ng mahalagang mga proyekto. Ako si Manny Marcos ng GMA, Superancio, DCWB, Balita Totoo. Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon matapos magsarang palitan sa 61 pesos at 74 centavos kada dolyar mula sa 61 pesos at 67 centavos noong Martes. Malapit na po yan sa pinakamabatang na italang palitan sa buong kasaysayan, 61 pesos at 75 centavos kada dolyar noong May 15, 2026. Ayon sa mga ekonomista na apektuhan ng piso dahil sa umiiral na tensyon at hindi malinaw na mga pahayag kaugnay ng sitwasyon sa gitna silangan, partikular na usapin sa pagitan po ng Amerika, Iran